May kabuluhan ang bawat umaga. Sa pagsisikap mo, may kaagapay ka. Tama ang pulso ng pusong Pilipino. Katangi-tanging radyong maaasahan mo. Tatak ng serbisyong Pilipino, ang kauna-unahang radyo, DZRH. Subok na sa balita, DZRH. Haligi ng katotohanan, DZRH. Ang makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Subok na sa balita, haligi ng katotohanan, makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Isang Pinoy kabilang sa 7 tripulanteng pinalaya ng Iran sa kinubkob na Portuguese ship. Commission on Elections, hands-off na sa issue ng citizenship ni Bamban Tarlac Mayor Guo matapos questionin ng ilang senador. Big-time oil price rollback nakaamba sa susunod na linggo. Sa Today in Metro, matataas na opisyal ng ACE Medical Hospital sa Valenzuela ipinaaresto na dahil sa palit-ulo scheme. Sa MBC TV correspondents, babaeng kadete tinanghal na valedictorian ng PMA Bagong Sinag Class 2024. Sa MBC TV Sports, Creamline nakuha ang unang panalo sa finals kontra Chocomucho. At sa Showbiz Spotted, K-drama star Park Min Young all set na sa kanyang Manila fan meet ngayong weekend. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Pinakawalan na ng Iranian authorities ang isa sa 4 na tripulanteng Pilipinong sakay ng MSC Aris. Ito ang container ship na kinubkob ng Iran sa Strait of Hormuz nitong Abril dahil sa kaugnayan umano sa Israel. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW ang magandang balita matapos ang ulat na 7 sa 25 crew ng Portuguese flagged vessel ang inalis sa pagkakabihag ng Iran. Nagpasalamat si DMW Secretary Hans Leo Cacdac sa trabaho ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na silang nakipag-usap para sa nasabing pagpapalaya. Tiwala naman ang kagawaran na agaran na ring makalalaya ang 3 pang Pinoy sa barkong pinasok ng Iranian forces bilang pagpalag sa pagkakadamay ng kanilang konsulada sa Syria sa pambobomba ng Israel. Naikipag-ugnayan na ang DMW sa manning agency ng pinalayang Pinoy para sa agaran nitong pag-uwi sa kanilang mga pamilya, gayon din sa OWA para sa mga tulong na maaari nilang makuha makaraan ang insidente. Wala namang namomonitor na aktibong recruitment ang sandatahang lakas ng Pilipinas kaugnay ng umano'y nilulutong destabilization kontra sa Administrasyong Marcos Jr. Ito ang tiniyak ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla sa publiko kasabay ng patuloy nilang pagbabantay sa kanilang hanay. Ang buong detalye alamin sa report ni Nicole Lopez. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines na wala silang namomonitor ng mga nagre-recruit upang pabagsakin ng Administrasyong Marcos sa hanay ng mga kasundaluhan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla,
lagi namang nag-iikot si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa kanilang mga unit. Sa kanila ring mga monitoring, walang sundalo ang nagre-recruit para sa umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So is that a yes po? Meron po talagang recruitment kaya si Chief ay nag-iikot? Hindi po sir, dati na po niyang ginagawa sir, continuous po yun. Kasama yun sa pagtingin sir no, sa moral and welfare ng ating tropa and also looking at yung pong alignment of our operational goals. So wala Colonel, walang active recruitment para sa destabilization sa AFP? Wala po sa AFP, no? Nakita po natin sa survey, sir, no, napakataas ng tiwala ng tao sa Armed Forces of the Philippines and hindi po namin gugustuhin masira yon. Nang tanungin naman si Padilla kung dapat bang magkaroon ng loyalty check sa hanay ng AFP, sinabi ni General Browner na hindi naman na raw ito kailangan. Una rito, sinabi na rin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na hindi na rin kailangan ng loyalty check sa hanay naman ng kapulisan ukol sa umano'y destabilization plot. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Hands-off na umano ang Commission on Elections kaugnay sa issue ng citizenship ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Paliwanag ng kagawaran, labas na ito sa kanilang jurisdiksyon nang formal na itong naihalal bilang alkalde. Narito ang ulat ni Kyle Bulyas. Hindi na sakop ng jurisdiksyon ng Commission on Election ang kino-question ngayon na nasyonalidad ng mayor ng bayan ng Banban sa Tarlac na si Alice Guo. Sa panayam ng DZRH kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, sinabi nitong oras na maproklama na ang kandidatong tumakbo sa isang posisyon, hindi na ito sakop ng kanilang jurisdiksyon. Pagka po naproklama ng isang kandidato, mawawala na po ng jurisdiksyon ang COMELEC. Kung ang kandidato po, Ma'am Karen, ay isang local official o kandidato sa isang local position, ang pwede po mangyari, ang pag-question ay sa Regional Trial Court. Kapag ang posisyon ni Mayor hanggang sa mismong mga kunsihal. Regional Trial Court, ang tawag po sa petition na yan ay petition for quo warranto at ang pwede po mag-file ay yung mismong losing candidate. At yan pwedeng i-file lamang 10 araw pagkatapos ng proklamasyon. Pag hindi po na-file, wala na rin jurisdiction ng korte. Paliwanag ni Garcia, ministerial ang kanilang trabaho kung saan kailangan nilang tanggapin ang bawat inihaing Certificate of Candidacy basta't matiyak lamang na kumpleto ang mga detalyeng idineklara dito. Samantala, sinabi naman ni Garcia na wala ni isang disqualification case ang isinampa laban kay Guo. Walaan niyang kumestyon sa kanyang nasyonalidad noong siya'y tumatakbo pa lamang bilang mayor noong 2022. Matatanda ang iniimbestigahan ngayon sa Senado ang umano'y koneksyon ng mayora sa dalawang ni-raid na POGO firms sa lugar na mariin naman niyang itinanggi. Bukod dito, kinu-question din ngayon ang kanyang nasyonalidad dahil sa kawalan ng mga dokumentong magpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang umano'y kaugnayan ng isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Tarlac sa mga insidente naman ng hacking sa websites ng gobyerno. Ito'y matapos magpahayag ng pagkabahala si Senator Risa Ontiveros, lalo't nakasalalay-an niya rito ang kaligtasan ng ating bansa. Ang buong detalye alamin sa balita ni Edniel Parosa. Nakikipag-ugnayan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Department of Information and Communications Technology para silipin ang umano'y pagkakasangkot ng ni-raid na Tarlac POGO Hub sa hacking at surveillance sa gobyerno. Sinabi sa media ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na bineberipika na ng ACG ang impormasyong inilutang mismo na Senator Risa Ontiveros laban sa Chinese company na Zone Yuan Incorporated. Bagamat wala pang nakikitang banta sa ngayon, hindi umano nagpapakampante ang pambansang pulisya, lalo't nakasalalay rito ang national security ng bansa. Marso, nang salakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng POGO Hub sa Bamban na pinamumunuan ni Mayor Alice Guo. Ginisa ni Ontiveros si Guo dahil sa umano'y nationality nito at umano'y biglang pagsulpot para tumakbong alkalde. Mismong si Guo ang nagkumpirma na pag-aari niya bahagi ng lupang pinaupahan sa ni-raid na POGO Hub dahil sa human trafficking, pero ibinenta niya na umano ito bago mawan pumasok sa politika noong 2022. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino.
Sa kanyang pagbisita sa Sultan Kudarat at General Santos City, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang patuloy na suporta ng kanyang administrasyon sa mga mangingisda at magsasakang biktima ng El Niño phenomenon, kabilang na ang kanilang mga pamilya. Magbabalita si Let Narciso. Muling namigay ng tulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga magsasaka at mangingisda na matinding naapektuhan ng tagtuyot dahil sa El Niño. Pagkatapos sa Zamboanga City kahapon, Sultan Kudarat at General Santos City naman ang pinuntahan ngayon ng Pangulo. Sa kanyang talumpati, tiniyak ng Pangulo na patuloy na susuportahan ang mga kababayang labis na napinsala ng krisis. Ayon kay Pangulong Marcos, batid niya na hindi lamang ang mga sakahan at palaisdaan ang lubos na nasalanta ng matinding tagtuyot, kundi pati ang mga pamilyang umaasa sa mga ito. Kaya naman bukod anya sa mga programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, minabuti niyang magpaabot na rin ng tulong ang mismong Office of the President. Nakita ko, pag umiikot ako sa buong Pilipinas, sabi ko, baka mayroon pa rin tayong maidagdag doon sa mga ibinibigay ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya ang aming ginawa ay sinabi ko, meron tayong makukuha sa Office of the President na gagamitin natin pondo para makapagdagdag tulong sa mga talagang natamaan. Tig 10,000 pisong tulong pinansyal ang ipinamamahagi ng Pangulo. Bukod pa ito sa mga ayudang ipinamimigay rin ng Department of Agriculture, DSWD, DOLE at iba pang ahensya. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, Sama-sama Tayo, Pilipino. Namumuro naman ng malakihang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4 na araw ng kalakalan, tinatayan ng oil industry sources na maglalaro sa 2 pesos hanggang 2 pesos and 25 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina. Posible namang magmura ng 50 centavos hanggang 85 centavos ang kada litro ng diesel at 90 centavos hanggang piso sa kerosene. Maaari pang magbago ang price adjustment dahil may isang araw pang trading. Kumalma ang international benchmark Brent crude sa $83 kada bariles sa mga unang araw ng kalakalan, pero pumalo sa $84 kada bariles kahapon. Sa mundo ng volleyball, isang linggo matapos ang story class sa Chocomucho, nakabawi na ang Creamline Cool Smashers. Ito ay matapos itong masekure ang unang panalo sa Best of 3 Final Series ng 2024 PBL All-Filipino Conference. At dahil dito, 1 win away na lang ang defending champs. Ang naging laro tutukan sa report na ito. Nakapaghiganti na ang Creamline Cool Smashers mula sa unang pagkatalo nito kontra sa Chocomucho Flying Titans. Ito ay matapos nitong talunin ng sister team sa Game 1 ng finals ng 2024 PVL All-Filipino Conference in 4 sets. Sa harap ng 17,000 crowd, bumawi ang Creamline sa kanilang first set letdown at close 24-26. Pagdating kasi ng second set, dito na nakuha ng defending champions sa kanilang momentum with 25-20, 25-21, and huge gap 25-16. Pinangunahan ni Gemma Galanza ang Cool Smashers with 20 points on 18 attacks, 2 blocks, and 13 receptions. Habang hindi naman nagpahuli sa scoring si Tots Carlos, adding 17 points, and Bea De Leon delivering 11 markers and 5 blocks. Sa first set lamang pa ang Creamline at 23-20. Pero dahil sa errors at big hits mula kay Cici Rondina, bigo ang mga itong buksan ng Game 1 with a win. But Creamline turned the tables. Dahil pagdating sa second set, bagamat nasa Chocomucho ang lead at 10-3, nakapagtala ng 16-3 run ang Creamline taking the 19-13 advantage. Ganito rin ang nangyari sa third set. Dahil sa kabila ng 12-5 lead ng Flying Titans, muli lang din itong nahabol ng Creamline, giving them a first set lead na siyang tuluyan ang natapos sa fourth set. Sa kabila nito, ayon kay Creamline head coach Sherwin Meneses, hindi pa tapos ang laban dahil kailangan pa magtrabaho ng kanyang team para sa susunod na game. Ang Game 2 ay mangyayari sa linggo, May 12, kung saan susubukan kuhanin ng Creamline ang panibagong championship title habang kinakailangan namang dalhin ng Chocomucho ang laro hanggang sa Game 3. Sa aking pagbabalik, Young Filipinas, bigong makuha ang panalo kontra North Korea sa Under-17 Women's Asia Cup. Tutok lang sa TV Network News.
Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. PNP may good lead na sa kinaroroonan ni Quiboloy. Bangayan sa kampo ng Marcos at Duterte, dapat nang itigil alang-alang sa unity team. Sa MBC TV Sports, Young Filipinas bigong makuha ang panalo kontra North Korea. At sa Showbiz Spotted, K-drama star Park Min-young all set na sa kaniyang Manila fan meet ngayong weekend. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. May good lead na umano ang pambansang pulisya sa kinaroroonan ng puganteng religious leader na si Apollo Kibuloy. Ito ang masayang ibinalita ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Kasunod ng serye ng pagsuko ng kampo ni Kibuloy sa mga armas nitong napaso na ang lisensya. Ang detalye ibabalita ni Edniel Parosa. May tinutumbok ng magandang development ng Philippine National Police sa posibleng kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang ibinalita ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo isang araw matapos isuko ng kampo ng religious leader ang 5 sa mga baril na nasa ilalim ng kanyang pangalan. Sa press briefing sa Campo Crame, sinabi ni Fajardo na may good lead ng tinatrabaho ang kanilang tracker team para mahanap ang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ. Ginawa ni Fajardo ang pahayag kasabay ng pagkumpirma na naibenta na ni Kibuloy ang natitirang 14 na pistol bago pa man kansilahin ng PNP ang lisensya at registration nito. Batay sa impormasyon galing kay Marlon Acobo, pastor ng simbahan at siyang nagsuko ng 5 baril sa PNP, 6 sa mga naibentay napunta sa isang Crescente, Canada, nakapangalan ng isa sa mga kapwa akusado ni Kibuloy, habang 3 naman sa isang babae at 5 sa isang lalaking may kaparehong apelyido. Sakali mang si Canada ang parehong individual na na-issuehan ng warrant of arrest dahil sa kasong may kaugnayan sa human trafficking at pang-aabuso. Tiniyak ni Fajardo, nakakansilahin din nila ang LTOP at registration nito. Kung siya po mismo ito ay definitely po ay mag-initiate din po tayo ng revocation po ng kanyang LTOP at firearms registration, including po doon sa mga iba pang baril na nung i-check po ay meron din pong nakalista sa kanya after po itong ibinigay sa ating information po ni Mr. Acobo po. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Nanawagan naman si Senator Nancy Binay na dapat nang tuldukan ang bangayan sa pagitan ng kampo ng mga Marcos at mga Duterte. Git ng senadora, nakakapanghinayang kung masasayang lang ang maituturing na historic win ng unity team bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Narito ang report ni Raymond Dadpaas. Nanawagan si Senador Nancy Binay sa mga supporters ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na itigil na ang kanilang bangayan. Huwag sanang sayangin ang pagkakaisa ng 2 pinakamataas na lider ng bansa. Dahil sa kaysaysayan ng ating politika ay ngayon lamang nanalo na magkatandem ang Pangulo at Pangalawang Pangulo. Inaasahan ng taong bayan ay mababawasan ng mga bangayan ngunit taliwas na nangyayari sa ngayon. Kahit pa sabing maganda ang relasyon ni na Pangulong Marcos at VP Sara, hindi mapagkakaila na mainit ang ulo ng ilang malalapit sa kanila. Yun lang din yung medyo nakakalungkot nga kasi parang, well, ako din, expectation ko nga dahil since I think for the longest time, ngayon lang nangyari na magkakampi from the same slate yung presidente at saka vice president. So I would assume na mababawasan yung politika, 'di ba? Yung power, yung struggle, 'di ba? Mas maganda yung coordination, but yun lang nakakalungkot na parang ngayon lumalabas na may ganitong ano ba yan? Hindi pagkakasunduan. Nauna nang nanawagan si Senador Juan Edgardo Sani Angara na unahing tugunan ang mga problema ng bansa at bawasan ang politika, gaya ng mataas na presyo ng mga bilihin dahil sa inflation at ang problemang kinakarap natin sa West Philippine Sea dahil sa pambubuli ng China. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo, Pilipino. Matapos ang pagkalas ng Pilipinas mula sa International Criminal Court sa ilalim ng Duterte administration, hindi umano imposibleng magbalik loob dito ang bansa.
Paliwanag ng isang kongresista kung wala naman talagang tinatago ang ilang nauugnay sa investigasyon ng ICC, wala anya silang dapat ikatakot. Pakinggan natin ang ulat ni Milky Rigunan. Hindi imposibleng bumalik ang Pilipinas sa Rome Statute ilang taon matapos pangunahan ng nagdaang Duterte administration ang pagkalas dito. Plano ng Department of Justice na maglalatag ng briefer kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay options sakaling maglabas ng warrant ang International Criminal Court laban sa ating mga mamamayan. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, ibig lang sabihin ito na hindi saradong isip ng Malacanang at nakikinig sa mga kakaibang opinyon sa partisipasyon ng bansa sa ICC. Sabi ni Asidre, patunay din ito na kumikilos ng maingat ang gobyerno at dumadaan sa tamang proseso. Dagdag pa ni Asidre, kung tutuusin anya, wala namang dapat ikatakot sa ICC kung wala namang itinatago ang mga personalidad na posibleng maimbestigahan. Kahit si Pangulong Marcos ang pinal na magpapasya, sinabi ni Asidre, titimbangin pa rin ng Kongreso ang magiging implikasyon ng muling pagsapi at kung ano magiging proseso lalo at Senado ang naatasang mag-ratify. Joining the ICC, withdrawing from it or returning to it is a call that the administration is in a better position to determine. Kasi nga, mas alam nila kung ano nakabuti at kami naman sa Kongreso ay titimbangin din namin kung sakasakali. Senado nga dapat kasi sila din ang magra-ratify. In fact, there are serious questions whether kung bumalik tayo, kailangan pabulit ng ratification ng Senado. So itong mga katanungan na ito ay mas kailangan pa ng mas malalang pag-aaral. Taong 2000 na maging miyembro ang Pilipinas ng ICC pero nag-withdraw noong 2018 sa desisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kasagsagan ng madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas! Para sa ating weather update ngayong Friday, May 10, 2024. Tulad kahapon, may dalawang weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Una na riyan ang frontal system o ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin sa bahagi po yan ng extreme northern Luzon. Dahil dito, asahan ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi pa rin ng Batanes at Cagayan. Batay sa pinakahuling pagtayan ng Pag-asa, inaasahang kikilos pahilaga ang frontal system na ito, either mamayang gabi o bukas ng umaga at hindi na makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, easterlies pa rin ang magdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa magdamag, pero syempre hindi pa rin inaalis ang tsansa ng isolated rains, lalo na sa hapon at gabi. Kahapon nga, naitala ang biglang pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila na sinabayan pa ng malakas na bugso ng hangin. Kaya naman pinapayuhan pa rin natin ng lahat na magbaon ng payong para handa tayo anuman ang maging panahon. Para sa ating temperatura ngayong araw, bahagyang magiging malamig dito sa Metro Manila, sa Davao at lalo na sa Tugigaraw na maglalaro lamang mula 25 to 35 degrees Celsius. Habang sa Iloilo at Zamboanga, posibleng pumalo ang maximum forecast temperature sa 33 to 34 degrees Celsius. Para sa ating heat index forecast ngayong Friday, tinataya ng Weather Bureau ang pinakamataas na heat index sa bahagi ng Virac Catanduanes na papalo sa 45 degrees Celsius. Sinundan naman ito ng Dagupan, Rojas City at Puerto Princesa na posibleng makaranas ng mainit na 44 degrees Celsius. Pero may good news dahil batay sa tala ng Pag-asa, unti-unti nang bumababa ang heat indices sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero syempre, iba yung pag-iingat pa rin po sa ating lahat. Iwasan pa rin magbilad ng araw, lalo na sa tanghali. Para naman sa ating 3-day weather forecast, magpapatuloy pa rin ang maalinsangang panahon na may tsansa ng isolated rain showers sa buong bansa. Pero dito sa Metro Manila, maglalaro ang temperatura mula 25 to 35 degrees Celsius. Samantala, lulubog naman ang araw mamayang 6:15 ng gabi. Happy weekend po sa ating lahat. Para sa MBC TV Network News ito, si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Ipinaaresto na ng korte ang high-ranking officials ng ACE Medical Hospital sa Valenzuela City na kamakailan ay napaulat na sangkot sa palit-ulo scheme kung saan tila hino-hostage ang mga pasyenteng hindi pa makabayad sa hospital bill. Ang buong detalye ihahatid ni Edwin Duque.
Inilabas na ng Korte Suprema ang warrant of arrest doon sa mga sangkot sa grave coercion sa ilalim ng Article 286 amended by Republic Act 7890. Ito ay makaramagsampa ang mga pasyente ng ACE Medical Hospital sa Valenzuela ng kaso kaugnay sa umano'y pagkakadetain sa Security Office dahil hindi pa bayad umano ang kanilang bill sa ospital. Base sa inilabas na warrant of arrest ng RTC Branch 109, tinukoy nito ang mga kawani na sina Maria Cristina Eugenio, Raymond Masaganda at Samuel de los Santos. Ang mga biktima ay dumulog sa tanggapan ni Mayor Luis Gatchalian at matapos na paimbestigahan sa pulisya ay tinulungan nito na magsampa naman ng kaso kung saan may panibago pang dalawa ang lumutang at nakanda umanong magsampa rin ang kakulang kaso sa ACE Medical Hospital. Base sa edisyong warrant of arrest ni Judge Marita Iris Briones, ang presiding judge ng Valenzuela RTC, pinagmumulta ng korte ang tatlong kawani ng tig 36,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan habang dinidinig ang kaso. Matandaang nagsampa rin ang unang dalawang biktima na sila muna ikinulong na sina Rizal Alvaro at isa pa kaugnay nga sa palit ulo scam sa ACE Medical Hospital. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo Pilipino. Pansamantalang inihinto ang operasyon ng Light Rail Transit Line 1 o LRT1 kaninang umaga. Ito ay dahil sa natuklasang electrical fault pasado 8:10 ng umaga at nagpatupad din ng speed restriction bago ihinto ang biyahe ng tren. Bago mag-alas 8:30 nang magbalik sa normal ang biyahe ng tren mula Baclaran hanggang Fernando Po Jr. Station, vice versa. Isa ka ba sa mga sumubaybay sa hit K-dramas na What's Wrong with Secretary Kim at Marry My Husband? Ang bida kasi ng mga sereng ito na si Park Min-young nasa bansa this weekend para sa kanyang first ever Manila fan meet. Ang iba pang detalye ay tutukan sa Showbiz Report na ito. All set na ang South Korean actress na si Park Min-young para sa kanyang kauna-unahang Manila fan meeting this weekend. Ang K-drama superstar may special greetings para sa kanyang Pinoy fans. Hi, I'm Min-young Park. I see you in Manila. Kaya, let's go na. Bago nga ang My Brand New Day in Manila ng What's Wrong with Secretary Kim star sa May 12 na gaganapin sa SM Skydome. Kibisa! Magkakaroon din ito ng press conference sa Activity Center ng Alamos Market na pwede ring mapanood ng fans. Maliban sa What's Wrong with Secretary Kim na nagkaroon ng Philippine adaptation, bumida rin ang K-actress sa Marry My Husband, Her Private Life, Love and Contract, and many more. Bukod sa pagiging aktres, si Min-young ay isa ring model and vlogger. June 2020 nang inilunsad dito ang kanyang YouTube channel. At sa aming pagbabalik, mag-asawang Hailey and Justin Bieber magkaka-baby na! Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. PBBM nag-donate ng higit 80 million pesos sa ospital ng Westmincom. Sa MBC TV correspondents, babaeng kadete tinanghal na valedictorian ng PMA bagong Sinag Class 2024. Sa trending and viral show, staff na nagbigay ng libreng donut sa isang batang may autism, pinusuan ng netizens. Sa MBC TV Sports, Young Filipinas bigong makuha ang panalo kontra North Korea. At sa Showbiz Spotted, pop superstar Justin Bieber, soon to be dad na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nagpaabot si Pangulong Bongbong Marcos ng higit 80 milyong pisong tulong pinansyal sa ospital ng Western Mindanao Commando Westmincom sa Zamboanga City. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito upang mapabilis ang procurement ng mga medical equipment para serbisyuhan hindi lang ang mga sundalo kundi maging ang mga sibilyan. Narito ang report ni Arnold Herrera.
Nagpaabot si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng 80.9 million pesos na tseke bilang donasyon ng Office of the President sa Camp Navarro General Hospital o CNGH sa Barangay Upper Calarian, Zamboanga City. Ito'y kasabay ng kanyang isinagawang site inspection sa bagong tayo nitong building sa loob ng Western Mindanao Command o Westmincom na isang convergence project ng Department of Public Works and Highways at Department of National Defense. Ayon sa Pangulo, makatutulong ang karagdagang pondo sa mabilisang procurement ng mga medical equipment para sa operating rooms, diagnostics, wards, physical therapy at iba pa. Lalo't nakatakda na rin itong serbisyohan maging ang mga ordinaryong sibilyan sa lugar. Ang 2 palapag na building ay may bed capacity na aabot sa 120, mas marami kumpara sa dating building na itinayo noong 1975 na may 50 hanggang 100 bed capacity lamang. Ang CNGH ay unang itinayo para serbisyohan ang mga sundalo at ilang otorisadong individual na nangangailangan ng serbisyong medikal sa bahagi ng Western Mindanao. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Itinanghal na valedictorian ng isang babaeng kadete ng Philippine Military Academy Bagong Sinag Class of 2024. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Baguio City, pangungunahan ni Cadet First Class Janet Alumba ng Surigao City ang 278 miyembro ng PMA Bagong Sinag Class of 2024 o bagong henerasyon gagampanan ang tama, serbisyo at nasyonalismo ang aming gabay. Sa 278 First Class Cadets na nakatakda magtapos sa Mayo 18, 224 ang kalalakihan at 54 naman ang kababaihan. 144 ang makukomisyong Second Lieutenant sa Philippine Army, 62 sa Philippine Air Force at 72 sa Philippine Navy. Formal na iprinisinta ni PMA Superintendent Lieutenant General Rowan Tolentino ang top 10 ng PMA Class 2024 sa naganap na kanikapihan sa Fort del Pilar kaninang umaga. Kinabibilangan ito na mga sumusunod: Cadet First Class Janet Ilumba ng Surigao City, Mark Armel Boyles ng Quezon City, Kim Harold Gilo ng Butuan City, Cyril Joy Maculino ng Navoa Camarines Sur, Rosmel Dugelio ng Capiz, Alexa Mile Valen ng Lano del Norte, Floyd Nino Artur Rojas ng Laganas Iloilo, Giselle Tong ng Tagaguerao City, Danica Marie Viray ng Pasay City at Neriba Binag ng Cabagan Isabela. Pangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ang pagtatapos ng PMA Class 2024 sa Mayo 18 na taong kasalukuyan sa Fort del Pilar. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez. Sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang 72 anyos na tricycle driver habang sugatan naman ng manugang at anak nito nang mabanggay ng kotse ang kanilang tricycle sa Bunuan, Binloc, Dagupan City. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brindon Palisok, nakilala ang biktima na si Carlito Mararak, 72 anyos tricycle driver at residente ng barangay Bunuan, Binloc. Sa investigasyon, lumilitaw na habang binabagtas ni Mararak ang Provincial Highway, malapit na sa kanilang tahanan sa kanyang anak at manugang nito nang nahagip sila ng rumaragas ang kotse na nag-overtake sa sinusundang sasakyan. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga ito. Nagtamo ang biktima ng malubhang sugat sa ulo dahilan ng agad niyang pagkamatay. Habang ang driver naman ng kotse ay nasa kustudiya ng Dagupan City Police para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao City. Inaresto ang 2 individual sa ikinasang operasyon ng mga membro ng San Pedro Police Station sa ilalim ng supervision ni Station Commander Police Major Michael Oyangurin kasama ang Anti-Scam Unit ng Davao City at ang City Transport Traffic Management Office o CTTMO. Nangyari ang entrapment operation dakong alas 2:35 ng hapon, Mayo 9,
24 sa Diaz Mall, Bolton Street, Barangay 3-A, Davao City matapos silang inireklamo na gumagawa ng mga fake na PUB identification card. Kinilala ang mga suspect na si alias Dudong, 32 anyos, may-ari ng computer shop, at si alias Inday, 19 anyos, tauhan sa computer shop. Samantala nasamsam sa kanila ang isang computer set na may 2 printer, isang laminated machine at ang perang ibinayad sa pagpapagawa ng PUB ID. Parehong maharap sa kasong falsification of public documents ang 2 naaresto. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Nasa 4 na ng mga bayan sa lalawigan ng Northern Samar ang diniklarang stable internal peace and order ngayong taon na ayon kay Northern Samar Governor Edwin Chuan, malaking tulong ito sa tuloy-tuloy ng kapayapaan sa probinsya. Ito ang kinumpirma mismo ni Governor Chuan sa joint meeting ng ELCAC sa probinsya. Patuloy ang kampanya laban sa insurgency at inaasahan ang deklarasyon pa ng iba pang bayan. Kaugnay nito ay 64 barangay naman sa probinsya nakabenepisyo na ng Support to Barangay Development Program na kabilang sa mga proyektong water supply, school building, farm to market road, health sanitation, livelihood assistance at electrification. Itong mga barangay ay tinuturing na dating infested ng New People's Army. Matatandaan sinabi ni Commanding Officer Major General Ligayo na communist free na ang lahat ng mga barangay sa Region 8. Binigyan naman ng trabaho ng provincial government ang ilan sa mga farmer rebels sa lalawigan bilang mga GO ng Kapitulyo na nakatuka naman sa farming. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Humanity still exists. Bagamat 2024 na, hindi may kakailan na marami pa rin sa mga Pilipino ang nananatiling mababaw ang pananaw sa iba't ibang disabilities tulad na lang ng autism. Kaya naman, ganun na lang ang ligaya ng isang nanay nang makita nito kung paanong nagpakita ng malasakit ang staff ng isang sikat na donut shop sa kanyang anak na may autism. Ang kwento sa likod ng wholesome encounter ni Baby Antonio, ibinahagi ni Mami Alma sa trending report ni Arnold Herrera. Isang bata na may hawak na donut, maaliwalas at may ngiti sa muka. Simpleng larawan kung iisipin pero may malalim at madamdamin palang kwento sa likod nito na dapat marinig ng marami. Siya si Antonio, isang bata na may autism spectrum disorder na viral ngayon sa social media matapos kaantigan ng netizens ang kanyang wholesome encounter sa isang donut store. Sa aking panayam kay Mami Alma, nanay ni Antonio, inilahad niya ang kwento sa likod ng viral photo. Kwento ni Mami, nasa mall sila ng kanyang anak para sa isang birthday party nang bigla itong magtatakbo papunta sa paborito nitong isang sikat na donut shop. Akma na raw sanang dadampot ng glazed donut si Antonio pero agad niya itong napigilan. Dali-dali namang humingi ng paumanhin si Mami sa mga staff at ipinaliwanag ang espesyal na kondisyon ng kanyang chikiting. Pero ang labis na ikinagulat nito, hindi raw sila nag-atubiling alukin ng libreng donut si Antonio na walang ano-ano at masayang kinain ang munting regalo para sa kanya. Pag-amin pa sa akin ni Mami Alma, lagi raw silang nangangamba na mahusgahan si Antonio sa tuwing ilalabas nila ito ng bahay, lalo't naiiba ang kilos nito kumpara sa karamihan. Mainipin, madalas mag-tantrums, malikot, may iba't ibang mannerisms at kung minsan, bigla-bigla na lang sumisigaw. Kaya naman labis ang pasasalamat ito sa ipinakitang kabutihan at malasakit ng staff ng naturang donut store. Dahil anya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nagmagandang loob sa kanyang anak. Bilang panghuling mensahe, hindi naman daw niya hinihiling na bigyan ng special treatment ang mga taong nasa autism spectrum. Sa halip ay iparamdam sa kanila na bahagi rin sila ng lipunan, na may kasama sila sa laban ng buhay kahit pa ito ay isang malaking hamon. Samantala, dinumog din ng netizens ng pasasalamat at papuri ang viral post dahil sa kabutihang ipinakita ng mga staff ng naturang sikat na donut brand. Stay awesome, Antonio! Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino.
mundo ng football, kasunod ng dominanteng laro kontra Indonesia, natikman ng Young Filipinas ang mapait na pagkatalo sa kamay ng North Korea. Sa kabila nito, may pag-asa pa rin ng mga makabante sa semis ang nationals. Yan ay kung matalo nila ang South Korea. Ang iba pang detalye sa report na ito. Bigo ang Philippines Under-17 team na makuha ang panalo kontra sa North Korea. Mula sa unang laban nito sa Women's Asia Cup kung saan dinamina ng nationals ang Indonesia at 6-1. Isang mapait na pagkatalo ang nakuha nito sa kamay ng North Korea with 6-0 final score. Nakuha ni John Il-chong ang unang goal sa 17th minute, na sinundan ng isa pa mula naman kay Kang Ryumi sa 24th. Hindi nagtagal, panibagong goal na naman ang pinakawalan ng North Korea with Park Il-sim during the 31st minute. At bago matapos ang first half, humirit pa ng isang puntos ang North Korea making it a 4-0 lead. Sa pagpasok ng second half, pumuntos pa ng goal ang North Korea during the 48th minute. Pero tila napabagal ng Young Filipinas ang takbo ng kanilang laro, only adding 1 goal to end the game. Dahil dito na-secure na ng North Korea ang spot sa semifinals with perfect 6 points. Habang kinakailangan namang matalo ng Pilipinas ang South Korea para makabante sa semis para sa tsansang makuha ang slot sa FIFA Under-17 Women's World Cup. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Magkahalong gulat at excitement ang naramdaman ng believers all over the globe. Ang international pop star kasi na si Justin Bieber magiging daddy na. Ang ibinahaging sweet photos ng Hailey and JB bilang announcement sa kanilang paparating na little bundle of joy, silipin sa Showbiz Report na ito. Little JB on the way! Soon-to-be parents na ang pop superstar na si Justin Bieber at American model na si Hailey Bieber. Ito ang nakumpirma sa latest IG post ng couple na gumulat at nagpasaya sa believers o fans ng Canadian singer. Wearing white lace dress, flinex ni Mrs. Bieber ang kanyang baby bump. Batay sa report, 6 months pregnant na si Hailey at ang naturang post ay kuha sa renewal of vows ng mag-asawa. Taong 2018, ikinasal sina Justin at Hailey Bieber sa New York City. After a year, muli silang nagpalitan ng matamis na I do sa South Carolina. Maliban sa baby na mayroon na ngayong higit 3 billion views, ilan pa sa mga kantang pinasikat ni JB ay Sorry, What Do You Mean? Never Say Never, One Less Lonely Girl at ang kanyang 2009 debut song na One Time. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Huwag po kalimutan, 8th episode ng Scene Zone 3 bukas, alas 12 ng tanghali. Balik sa inyo, Karen and Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong Biyernes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Miss Karen Oyong. Magkita-kita tayo sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.